Okay, so hindi ka nag-iisa. And that's why gagawin nga natin tong training na to para makapag-post tayo ng content on a regular basis and ma-reap natin yung rewards ng content creation. Kasi di lang naman natin ito ginagawa dahil wala tayong magawa, ano? We have better things to do than become content creators unless yun talaga yung career na pinili mo. Kung gusto mo maging mga malupiton, gusto mong maging, sino ba yung mga sikat na content creators ngayon? Basta, tama, hindi ko nga alam kung sino yung mga sikat ngayon eh. Kilala ko lang na sikat, yung mga Aaron De La Cruz, yung Jigo Miran, charot. Okay, wag na natin pahabain to. Dami ko sinasabi. Let's learn how to write viral content using AI. So may asterisk si AI, si AI, si viral because um, again, hindi natin kailangan mag-viral to be able to sell. Pag sinabi kasi natin viral, these are yung mga nagkakaroon ng views in the millions. And for some content creators, yun yung goal nila because they are getting paid for each view or for each interaction sa kanilang content. Tayo hindi naman eh. We are trying to reach our target audience, yung mga people around us, our audience following us, to para i-promote si Ads Level Up. So paano natin yung gagawin yon? With the help of AI. So about me, ako po si Aaron De La Cruz, hindi po Iron, hindi po Aircon. May tumawag sa akin Coach Aircon. Munti ko na sakalin. And I am the best e-commerce email marketer in the Philippines. And I am a soft after retention marketer. And I also own 3 7-figure businesses. Okay, and ito, bago lang na na-add sa profile ko, I'm now a content creator. Naks, kapal na mukha. Now, nung sinabi ko tong profile ko na to, sino yung naniwala? Type yes nga. Parang hindi ka nag-doubt na, yeah, best email marketer nga yan si Coach. Yes, sought after retention marketer nga yan. 7-figure business owner. Marami nag-yes. Sa mga nag-yes, yung mga nag-yes lang, Sa mga nag-yes, sino dito yung nakita mo na ako in person? And nakasama mo na ako in person ng more than an hour. More than an hour, So, not me kung hindi ikaw yon. Yung nakausap ko, hindi yung nasa isang event lang tayo, tapos 3 oras yung event, di naman tayo nag-uusap. Di ba? May mag-not me naman, no? Masisira yung ano ko script ko eh. Ayan, si Jan daw. Si Victor, yan. So, bakit? So, mapapansin nyo, di ba? I introduced myself and sinabi ko yung credentials ko. And then, a lot of people said, without even thinking about it, nag-yes sila. Na, yes, siya nga yan. Yes, best email marketer nga siya. Yes, retention expert nga siya. Pero, hindi nyo naman ako kilala personally, hindi nyo pa ako nakikita personally, di ba? Pero why do you, or bakit ganun yung opinion mo of me? It's because of what? My face. No? Ne. Eh, mukha nga scammer eh, di ba? Because of my content. Most likely, you've seen my content, you've seen the things I post, and that formed an opinion. Nag-form siya ng opinion and eventually, yung opinion na yun became truth in your thinking. Na-gets ba natin yun? So, yan ang power ng content creation. So, even if, let's say, ikaw, isa ka dito. Ayoko naman sumikat eh. Introvert nga ako eh. Bakit ako magko-content? It goes beyond the ads level up na launch na ginagawa natin bilang affiliates. Yung ginagawa mo na content creation, it's actually you building your online presence. Because in this day and age, yan, nakasulat dyan, your online presence is being built with or without you. People are forming their opinions of you with or without your consent. So, why not make it intentional? Amen? Kasi like it or not, no, the internet will shape your image. Kahit wala kang gawin, sila nagagawa nun for you. If you don't tell your story, the internet will write one for you. Right? So, why not make it one that you're proud of? Yung story sa internet that you're proud of. Okay? So that's what we're trying to do here. And
etong tinetrain namin sa inyo guys, it goes beyond yung pagiging affiliate nyo. Kasi matatapos naman yung launch eh. So after nun, wala na ba? No. Kaya mo i-carry to. You can use this skill or yung makukuha mo dito na engagement and the knowledge para ma-write mo yung sarili mong story online and become the brand na you want to be. Para kapag ikaw na ang nasa stage or hindi ka pa nga nakikilala, your reputation precedes you. Maniniwala sila sa sasabihin mo. And hopefully, hindi ka scammer, no? Na hindi mo gagamitin yun just because gusto mong mga scam. Okay? Yan. So, naging problem ng mga nagsusulat ng content, especially right now, dumali nga yung pagsusulat because of AI. Diba? Punta ka lang kay ChatGPT, in a matter of a few seconds, kaya mo na mag-generate ng content. Dumali nga, pero sino dito yung nakakita na ng post online or content online na alam mo na galing kay ChatGPT? Or you feel na galing siya kay ChatGPT? Type chat nga sa chat. Type chat sa chat. 'Di ba? Marunong ka na ngayon, especially for marketers. Alam mo na if a content or if a piece of content is galing kay ChatGPT. So, ano nangyayari doon sa nag-post? Kunwari may nabasa kayong, merong isang content creator, merong isang tao, thought leader, tapos nag-post siya and then yung sulat niya parang ChatGPT. What do you think of that person? Type mo nga sa chat. Ay, walang originality. Ay, tamad. Di man lang makapagsulat. Right? Fake, sabi ni Jen. Not genuine. Tama kasi. Di ba? Instead na magsulat ng totoo, nag-ano pa, nag-ChatGPT, napakatamad naman ito. Hindi daw siya. Ghost. So, yan ang isang objections ng maraming tao when using AI or ChatGPT to write content. But, did you know that 80%, 80 to 90 nga of my post, especially nitong 2025, so March na, I've been posting regularly since nung 2025. 80% of my post is, atin natin lang to, AI generated. 80%. Pero, not once, I dare you, hanap kayo ng comment or wala man lang nag-PM sa akin. Not once na may nag-comment sa any of my posts at sinabing, AI nagsulat nito. Ay, ChatGPT. Right? So gusto niya bang matuto paano magsulat ng content na hindi ka nag-iisip masyado, nagba-viral pa? Type yes sa chat. So tayo-tayo lang to. Ilan tayo? 36. Hayaan mo sila. Kaya may mga wala dito. Because there's a right way to use ChatGPT, to use AI. Dami natatakot sa AI. Daming ayaw sa AI kasi tinatanggal daw yung creativeness. Ako tuwan-tuwa ako. Because it's offloading a lot of the heavy work for me. Kaya nakakapag si Coach Junji nakakapag-record ng script, 5 minutes, 10 minutes, from idea to posting, tapos. Ako, similar, 5-10 minutes, may idea ako, in about 10 minutes, na post na. Ganong kabilis. So ito na, wag na natin patagalin. This is the right way to use AI, or in our case, ChatGPT. Kahit anong AI, pwede naman, walang kaso. Pero libre na si ChatGPT and mas sanay na tayong gamitin yon, so why not do it? So merong 4-step process para gamitin si ChatGPT to write content for you na hindi tunog AI at there's a possibility na mag-viral or mag-trend. Meron siyang 4 steps. Feed, refine, post, and revert. Kahit di nyo na i-memorize yan kasi gagawin natin to ngayon. Step by step. Step by the step para sumakses tayong lahat. Wow, ang taas ko na. So, step 1. Feed. So ano to? Ang isang mali ng mga ginagawa ng or gumagamit ng ChatGPT is they just go in and papagawin nila si ChatGPT. Gawan mo nga akong ganitong content. So imaginein mo, si ChatGPT ay isang writer. Magaling na writer. Siya ang best writer sa buong mundo. Pero hindi kanya kilala. Bigla ka lang pumunta sa office niya. ChatGPT, isulat mo nga ako ng ganito. About sa ganitong topic, sabi ni ChatGPT, okay.
So, sulat ka niya. Sa tingin mo magiging personal yun? Sa tingin mo, will that reflect how you write? Ano sa tingin mo? Pa-type nga sa chat? Of course not. Di ka naman niya kilala. Sino ka ba? So, anong gagamitin niya? Yung kanyang language model, which is the aggregation of all the content na finid sa kanya. And sometimes okay yun, sometimes hindi. Very generic. Kaya, doon lumalabas yung mga, ay, tunog chat GPT. Because, at the base level, kung wala kang ibibigay or if-feed kay chat GPT na information, wala siyang basis. So, bibigyan ka niya ng generic. Kaya, mapapansin nyo, all AI-generated content na hindi gumagamit ng steps na to, pare-pareho yung tunog. So, ano tong feed na to? Ganito gagawin mo. Lahat ng content na ever pinost mo sa social media, emails, ako email marketer, so ang dami kong emails. Ilagay mo sa isang Google Doc. Let me show you what mine looks like. So, lahat, email, um, ano pa ba? Kung mahilig ka nga mag-post sa social media, if ma-video ka, so wala kang mailagay, ang gawin mo, transcribe mo yung iyong videos. So, hindi na covered to. Hanapin mo na lang. Merong mga free tools how to transcribe videos. Si Google.llm yata. Libre yun. Learn.lm. Basta Google nyo na lang. So, ilagay nyo siya sa Google Doc. Ito yung sa akin. So, lahat ng mga emails ko, yan, nilagay ko dyan. Pati mga, so emails yan sa bandang baba, andito na yung mga content. Yan, pinaglalagay ko lang dyan. The format really doesn't matter. Yung mga format kasi na yan is galing doon sa mga emails na sinend ko before. Pero kung kahit sabog-sabog, okay lang. I-paste mo lang ng i-paste. Walang problema. Okay? Tapos, i-export mo siya as a PDF. I-click mo yung file, then export or download, tapos PDF. Then, yung PDF na yon ay i-feed natin kay ChatGPT. Kaya yung step na yan ay tinawag na feed kasi ibibigay natin. And if you really want na maganda yung output na ibigay sa'yo ni ChatGPT, meron tayong pro tip. Ang ilagay mo lang doon sa document are your best content. Pag sinabing best, ito yung maraming engagement. Kasi dami mo nga content pero puro basura rin naman. So, pinifeed mo lang din si ChatGPT ng basura. So, pro tip, especially kung marami ka na nagawang content before, makikita mo naman ano yung maraming engagement at maraming comments, then those are your best content. So, yun ang i-add mo lang sa document. Question. Sino dito yung hindi naman nagko-content before? Or less than 10 yung na-post mo ever? Si John Del daw, si Rizel. So, wala kayong ma-feed kay ChatGPT. Isa lang siguro, isang content lang, tapos nilangaw pa. Di ba? ano yung, wala tayong maibigay kay ChatGPT. Eto na naman, meron tayong hack. Gawin nyo ganito. Hanap kayo ng content creator, influencer, thought leader na pareho kayo magsulat. Or you like the way they write. O pareho, gusto nyo yung tone of voice. Parang ako to. Pag nagsasalita, parang ikaw. Hanapin nyo yun, kunin nyo yung best content niya. Is that stealing? Yes. Hindi, inspiration lang naman. Gagawin natin siyang inspiration. So kunin niyo yun, either my content ni Coach Junji, Darbs, Fibolim, John Pagulayan. But again, huwag ka lang kumuha ng kumuha. So one, stick with one person. Kasi kung kumuha ka sa iba-ibang tao, malilito si ChatGPT. And two, kailangan nyo malapit sa voice mo. Kasi kung jologs-jologs ka naman, Jejemon ka, tapos ang kinuha mo na content inspiration, John Pagulayan, biglang yung content mo ay puro pure English, tas malalalim yung mga words, kamot ulo yung audience mo, ha? Bakit naging speaking dollar na to si Raven or si John Del? Diba? So, yun yung mga pro tip natin. Para sa mga walang content. Out of character, exactly. Step 2, upload natin to kay ChatGPT and type this prompt. So, sisend na lang to ni Kat sa inyo para copy-paste. These are the best or these are my best content on social media. Analyze it and remember the tone and voice to guide you in writing future content for me. Hindi nakapresent na maayos. Tenga, ay,
Back, ano pala yung nakikita nyo? Tama ba? Sorry, yung ano pala nakikita nyo, yung ano, back, ano. Yan, okay na? Ayan. So, yung PDF, i-upload nyo kay ChatGPT at bigay nyo tong prompt na to. So, okay na. Eto na ngayon, magsusulat na tayo ng content. So, step one pa rin, sabihin mo na, so sabihin ni ChatGPT, okay, I will analyze this and use this, yada yada. Eto na. Ano yung mga binibigay sa atin na prompts ni Kath and ng marketing team natin? Di ba? Everyday, merong prompts na binibigay. Yun ang ilagay mo. So, ChatGPT, write a. So, do you want it controversial? Do you want it inspirational? Do you want a curiosity-driven na post? So, write a, kung ano man gusto mong klase ng post, social media post about this blank, yung topic. Yun yung nandun sa sinesend na um, topic prompts nila, Kath. Or gusto mo ng sarili mo, lagay mo yung sarili mong gusto. Tapos, wag mo muna i-enter, ilagay mo sa ilalim, give 3 tips about how to pay off. Ano yung pay off? In our, ngayon, eto na, natutunan ko to kay Franklin Miano nung nakasama namin siya sa Siargao. Kailangan may pay off na ngayon ang content. Ano yung pay off? Tignan nyo yung content ni Coach Junji. Tignan nyo yung content ko, yung mga recent. Ano makikita nyo? Laging may tip. Hindi lang kami bumabasag or di lang kami nag, nagbibigay ng controversial na opinion. We also give tips how to either overcome, ano yung gagawin mo kung inspirational. Right? Kasi ngayon, ang mga tao, okay, hindi ka naniniwala sa ganito or sinasabi mo mali ang ganyan. O ano nang gagawin ko ngayon? Now what? Right? So dapat may payoff. So lagi mo sasabihin niya kay ChatGPT. Sometimes 3 tips, minsan 5, pero mas maganda 3 lang kasi para hindi ma-overwhelm din yung nagbabasa. So give 3 tips about how to. So ano yung payoff? So if controversial siya, sabihin mo, freelancers will lose their jobs in 2030. Yun yung topic. Give 3 tips how to blank. How to not lose your job. Yun yung payoff. Tapos lagi mo sa dyan, make the last tip about registering for Ads Level Up's webinar. So, ang sinasabi natin dito, magbigay ka ng 3 tips sa GPT. Pero yung huling tip, gawin mo about registering sa webinar ni Ads Level Up. Is this useful so far? Diba? Grabe. Hindi ka na mag-iisip. Siya na pagagawin mo ng pag-iisip for you. Useful ba, guys? Wala na, natulog na. Okay, so yan, i-enter mo yan. Maglalabas si ChatGPT ng output. Gagawin natin ito mamaya, live. Ngayon, hindi pa natatapos yon. Dito napapahamak yung iba eh. Well, actually, before pa nun, kasi hindi sila nag-feed. Pero, after ng output, pag binigay na sa inyo ni ChatGPT yung um, copy, you need to refine. Hindi mo dapat pinapost copy tas post na as is. Kailangan i-refine mo pa siya to better fit your style. Now, as you use ChatGPT more and more at sinusunod mo tong 4 steps na to, there will come a time na kapag nag-generate siya ng content for you, parang ikaw na talaga. Parang sobrang minor tweaks na lang. Pero if first time mo siyang gagawin, you need to, well, basically just follow tong 4 steps na to paulit-ulit. So pag sinabi nating refine, i-refine mo siya based on your style. Kasi iba akong magsalita, iba akong magturo, iba ang magsalita si Joji, yung mga ibang tao, si Fibo, Russell Bronson, iba-iba kami or tayo ng style of saying things. So, as a pro tip, yung output ni ChatGPT, lagyan mo ng personal story. And this is what makes your content unique. Kasi yung personal story mo is what? Personal, kaya nga personal story. So, sa'yo lang yan. Ikaw lang ang talagang meron yan. So, personal story that's related to the post, ha? Diba? So, instantly, nagiging unique na agad siya. But at the same time, another pro tip, write like you speak. So yung output ni ChatGPT, bukod sa nilagyan mo ng personal story, i-rewrite mo na parang ikaw ay nagkukwento lang sa kaibigan mo. Write it as you speak. Basahin niyo yung mga content namin. Hindi lang kami basta nagtuturo. Basahin niyo siya para kaming nakikipag-usap. So that's what you want. Para pag may nagbasa, parang kinakausap mo siya. Hindi ka parang nagbabasa ng libro. Okay? Kailangan conversational.
So, yun yung refining. So, after mo ma-refine, darating yung point na wala ka nang pwedeng i-add or i-subtract or tingin mo yun na yung best na pwede mong gawin. Step 3 is to post. Ay, hindi napalitan yung copy. Pero post. So, wala ka naman na ibang gagawin to post it. And then, so mamaya na yung mga hacks nun, after mo ma-post, wait, tapos i-post mo doon sa GC natin para magkaroon ng engagement. Right? Kasi tulungan tayo sa engagement. After nito, so after 1 day or 2 days, you need to do step 4. And this is what makes this whole process powerful. You need to revert. Anong revert? Ibig sabihin, kailangan mo bumalik kay ChatGPT, sabihin mo sa kanya, nag-work ba siya or hindi. Actually, yung revert, ginagawa ko siya after posting. So, anong gagawin ko? Pinost ko na, di ba? Di ba yung pinost ko, inedit ko muna, tama? Kasi nilagyan ko ng story and I rewrote it. Parang ako yung nagsasalita. Right? So, kukunin ko yon, pinost ko na, kakopy ko siya, tapos ibabalik ko siya sa same chat thread within ChatGPT. Sabihin ko, ChatGPT, this is the final edited version of the output you gave me earlier. Please take note. Yun. Dami kong sinishare dito, no? Magkano bang... wala palang bayad to. Pero guys, real world to. Later, I'll show you my results. Hindi to gawa-gawa lang and very fresh. Kasi, imagine, wala naman ako masyadong engagement before Feb or March. Ngayon, mamaya papakita ko sa inyo. Pumutok. Hindi yung panabigan ko. Pumotok yung account ko in terms of engagement. Step 3 is post. Post mo na. So step 4, kung ano yung pinost mo, ibalik mo kay ChatGPT. I-type mo na. Ito yung final draft. Please take note. And then after 1 day or after 2 days, babalik ka. ChatGPT, this content did not work. Or got less than X views. Please analyze why. And what we can do better next time. So hayaan mo siya na mag-isip. Pahirapan mo siya. Huwag nang ikaw ang mag-isip bakit siya na ganun. But if okay yung naging results, ChatGPT, this content blew up. Please remember why it blew up or show me why. Papakita niya sa'yo kasi ganito yung headline natin, kasi gumamit ka ng story. Guys, you need to see it to believe it. Okay? So, puro tayo salita, gawin na natin ngayon. Let's go to ChatGPT and sinong ang gustong mag-volunteer ng kanilang account. Type 99 sa chat. So, titignan lang natin yung screen nyo as you do this. Actually, wag na, ako na nga lang. Ayan, si Jomel. Bro Jomel, please share your screen. Tapos gagawin natin siya step by step para sumakses ka. Are you learning so far? Guys, please type 72 sa chat. Kung natututo tayo. Again, very fresh, hot off the press. Hindi ko pa ito na-share to anyone else. Inuna ko pa si Ads Level Up bago yung audience ko. Ganyan kayo ka-special. So, bro, nandiyan ka ba? Pwede ka bang mag-share? Ayaw mo? Ano nangyari? Ako na nga lang. So, punta tayo kay ChatGPT. Ngayon, assume na ginawa nyo na yung step kanina na tawag dito? Yung feed. Nag-request na pala sharing. Okay, sorry. Okay, ikaw na, So, ngayon, ayan. If wala pang mga content, again nga, kuha kayo sa ibang tao. Ayan. So ngayon, bro, meron ka bang ginagamit mo na ba yung thread na yan for past content? Ayan, pa-unmute na lang, bro. Ayan. Yes. Ayan, okay. So parang yan na yung pinaka main thread mo for content. By Yes, the way, wag kayo magpalit ng thread. So laging meron kayong dedicated thread lang. Ibig sabihin ng thread yung parang chat, di ba? Thread kay ChatGPT na doon yun lang kayo humuhugot ng content because as you
do the 4 steps again and again, padami lang ng padami yung information kay ChatGPT and mas magiging maganda yung output niya. So si Jomel is ano na siya. Kumbaga meron na siyang na-feed niya na si ChatGPT before. So gawa na tayo. Nakapag-post ka na ba today? Yes, nakapag-post. Okay, so para bukas na lang. Ano yung content prompt natin for tomorrow, Kat? Napaaga tuloy. Pag. So, habang kinukuha. Sign na nakakaluwag-luwag ka. Ayan, good. Nice. And another good thing pala with ChatGPT, and recent ko lang din ito nalaman, though hindi ko siya masyado nagagamit. Nakakaintindi siya ng Tagalog. Yes. Yes, so, gawin natin, bro. Please write A. So, ano yung gusto mong klase ng angle? Controversial ba? Inspirational? But from the topic itself, parang mas more gearing towards inspirational, di ba? Kasi nakakalubag-lubag na. So, please write a inspirational social media post about blank. So, ano yung topic natin? About the signs that I'm already successful. Ganun na lang. Ayan. Tapos, under nyan, mamaya mo na i-enter or isama mo na dyan. Give 3 tips about how to experience the same and make the last tip about Ads Level Up's webinar. Then enter mo na lang. Workshop. Workshop. About registering. Ayan. Okay, enter. Tignan natin. Okay. POV, akala ko hindi pa ako successful until I realized I was living the life I once prayed for. Pwede. Minsan iniisip ko, am I really successful? Pero kung titignan mo, nice. Okay. So habang nag-iisip pa si ChatGPT, from this output alone, may kita mo na yung mga pwede mong, ano yung step natin? Ano yung next step? From feeding, part pa rin ng feeding to, pero may output na. So ano nang gagawin natin? Step 2 is? Ano step 2 natin, guys? Refine. So, ano yung mga pwede mong i-refine dito? Usually yung bullet points, or sabi ko nga, mag-add ka ng personal story mo. So, dyan sa minsan iniisip ko pa rin, instead na yan lang na statement, pwede mong sabihin yung actual na story. Dati, kumakain lang ako ng fishball for lunch kasi nagtitipid ako dahil wala na akong pamasahe pa uwi. Pero ngayon, kumakain pa rin ako ng fishball. Pero after ko kumain, sasakay na ako sa Lamborghini ko. Tapos tsaka ako uwi. So, kailangan ng story. Tapos, pa-scroll pataas ng konti, bro. Alam ko ilalagay ko na Ay, tapos, kukopihin mo to. Tapos, i-transfer mo siya sa notepad. Sige, let's do that, bro. Yan. So, ganito yung ginagawa ko. Yung actual step na ginagawa ko. I'll copy this. I'll go to a Google Doc or Notepad. Tapos, doon ko siya i-edit. Kasi mahirap mag-edit kay ChatGPT. Kada enter mo, magpo-prompt siya na magpo-prompt. Nagkakagulo kayo pareho. So, kunin mo yung output niya. Punta kang Google Docs or kung gumagamit ka ng Apple Notes, paste mo yun doon. Ayan. Tapos doon mo siya i-edit. Ayan. So, blank document na lang. Paste. Okay. So, yung story na sinabi natin kanina, kung yun man yung story mo, na dati ka lang fishball, pero ngayon hindi na. Tapos, yung sa part pa dyan, nakalagay, sign 1. I don't panic when money comes late. If ganyan ka tayo lang magsalita, no problem, yan na yun. But if not, ano yung pwede mo ilagay dyan, bro, Jomen? So, same, hindi ka na mag-iisip. Kasi useless kung papalitan mo lahat. Pinagawa mo pa sa ChatGPT, di sana nagsulat ka na lang. Yung sign 1, how do you rewrite it so it sounds like you? Sign 1, I don't panic when money comes in late. So, paano mo siya sasabihin in your own words? Kung may kausap ka na kaibigan, pre, paldo ka na, hindi ka na ganito ganyan na. Oo nga eh. Hindi na ako blank. So, how do you say that? Paano mo siya sinasabi when meron kang kausap?
Kasi kung ako to, sasabihin ko to, Hmm. sign 1, wala nang death, no? Hindi na pecha de peligro, feeling. O, ayun. Lagay mo. Pero tignan mo kasi baka meron diyang point na sign, let's say sign number 3 na related doon sa Pecha Peligro. Pero in this case, parang wala naman eh, di ba? Hmm. Yan, so lagay mo na dyan. So, wala nang Pecha Peligro o hindi na ano yun? Ano sabi mo? Pecha de peligro. Ayan. Yung ano, Okay? sasahod ka, bago ka sumahod, Oo, yun wala yung kang Skyflex pamasahe. moment eh. Tawag Oh, ko dyan, Skyflex moment. yung pansit canton ka na lang. Yan, ang funny story guys to, parang pang ano lang, pang break the ice lang. Yung sweldo kasi namin before sa BPO, every 2 weeks walang palya dumarating yon. Every Friday ng gabi. So every two Oo. weeks hindi kami namin sinusunod yung 15 and 30. Basta second week. So ang ginagawa ng mga ka-office mates ko, Friday ng gabi, pang gabi kasi kami. Friday ng gabi, grabe, mag-splurge na yan, kakain ng masarap. Kasi alam nila, susweldo na by the morning, kinabukasan. So, aabot pa sa shift namin, alas 5. So, nangyari, nag-Starbucks, na-late yung sweldo. Tapos, nandun siya sa Starbucks. Wala siyang pambayad doon sa inutangan niya kasi parang, ibayad mo muna ako, bayaran kita bago makauwi. So, pareho silang di makauwi kasi na-late yung sweldo. Walang pamasahe yung isa walang pambayad. Anyway, so Pecha de Peligro. So, yun, ang gagawin ni Jomel is i-refine niya yan. Anything that needs to be refined. Okay, ito na naman. Mag-overthink na naman iba. Hala, hindi pa perfect. Hala, hindi ko katunog na katunog. Wala nang ganon, okay? Huwag nyo nang pahirapan sa sarili nyo. Give yourself this rule. I call it the 10-minute or 15-minute rule. Max na yung 15 minutes. Give yourself, timingan mo sarili mo, give yourself 15 minutes to refine the copy. O yan. So, lagyan mo story, ibahin mo yung gawin mong taglish, whatever. 15 minutes. When the time is up, huwag mo nang papaltan. Tapos na yon. Doon ka na sa step 4. Step 3. Which is, ano yung step 3, guys? Post. Okay, malinaw yung 15-minute rule kasi marami na naman dyan mga analysis paralysis eh. Ay, hindi pa rin tunog AI pa rin. Hayaan mo na yun kasi nga gagawin mo naman to paulit-ulit and eventually magiging okay na siya. So you post it. Since hindi na nakapag-post na si Jomeng ngayon, hindi niya ipopost tonight. Pero, yun. And then, bago mo kunwari, na-edit mo na yan bro, no? Kunwari, yan na yun. Final draft mo na. Yan na rin yung ipopost mo, let's say, kay Facebook. So, ikakopy mo ulit siya and then ibabalik mo siya kay ChatGPT. Sabi mo, ChatGPT, this is the final draft of this content. Ayun, tapos paste mo lang siya dyan. Then, antayin mo lang yung isang araw, 2 araw. Kasi, step number 4 is what? Patype nga sa chat. Step number 4 is, salamat Jen and Kat, no? Yung team ads level up lang yung Revert. reply. Revert, yes. And very important siya. And matutulungan ka niyan para yung mga succeeding na content mo, hindi na siya tunog AI. Tunog ikaw na talaga. Tunog Jomel na siya. Enter ko na ba to, coach? Diba? Yeah. Enter mo na. Go. Yeah. So, sabihin niya siya, tingnan natin. Ayan. Actually, na-feed ko na to. Sobrang dami. Okay. So, halos ako na diba talaga. yan, ginagawa niya ng So, okay na yan. Mamaya kasi pag nakita mo yan, sabihin mo, hindi, patan pala natin pinost ko. Hayaan mo na yan. Kasi babalikan mo naman talaga yan after. Dahil after a day or 2 days kung may nakakita ka ng Madali ba guys or mahirap? Yung 4-step process. Thank you bro, Jomel. Thank you for sharing. Madali, mahirap? Madali. Sana, no? May tanong Ako. lang ako, coach. So, Yes. eto, di ba, na-feed ko na sa kanya. Pero Mhm. na-post ko na to, right? Oo. Na-post ko Yes, na. kasi same So, din yan yung ipopost mo. pag ka-revert ko na, how many days, for example, Good question. So pag walang nag-respond in 24 days or very minimal lang, in 24 hours, balik mo na agad. Isang araw. Pag walang nag-respond. Pag nagiging trending siya, kasi makikita mo yun maya't maya may nagno-notify sa'yo, may like, may share, may ganyan. Hayaan mo lang siya. Let it ride. And then bigyan mo ng 3 days. Tapos, okay na yun. Bigyan mo.
ChatGPT, this content work, ganyan, ganyan, ganyan. Okay, kahit Okay? na ano, kahit na for example, 'di ba, etong content na 'to, Mm, na-post ko siya ngayon. right. Then kinabukasan, nag-post ulit ako ng ChatGPT ako na syempre Okay. na si ChatGPT as you patungan mo siya ng information. Mhm. Medyo may changes na mangyayari. Ano 'yun, kukunin mo ulit siya, kakopy mo ulit siya kasi ang process, pinis mo siya as final draft, 'di ba? Mhm. So, andito yung ano niya, yung history niya. Pero Right. gumawa ka pa na ulit ng another content. So, makapatungan siya, di ba? Then, nakita Yung mo, bago mong content, saan mo ginawa? dito rin. O, iba Oh, na. yan, yan. Tuloy lang ng tuloy. Kasi di ba, bagong ano yun, bagong content na sabi mo. ChatGPT, let's write ganito. Mm. Tapos, yung sinasabi mo, di ba, na-post mo yung pinost mo kahapon. Mm. Sabi mo lang, ChatGPT, this content worked. Or sabi mo, Okay. the content we made, sabi mo kung kailan nyo siya ginawa, Mm. worked. Or, para hindi ka na malito, kopyahin mo yung actual na pinost mo, tapos ibalik mo sa kanya. ChatGPT, this content worked. Tapos i-paste mo kasama yung content. Pwede natin i-try. Meron kasi ako dito. Pwede. Sige, try mo na lang mamaya para matapos Sige, na ako. sige, 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 sorry. Sige, sige. Yeah. Answer ko na. Okay, okay. So, you ask ChatGPT to remember kasi mas makilala ka pa. Yes, so kasi nga, di ba, gumawa siya ng output and then nilipat natin kay Google Doc, inayos natin, yun yung final draft, yun yung ipopost mo. So, kailangan mo sabihan si ChatGPT na yung ChatGPT, yung output mo kanina, inedit ko pa. Tapos tandaan mo kung ano yung mga inedit ko para next time ikaw na mag-edit for me. So, yun yung purpose niya. Tapos di ba sasabihin mo, babalikan mo siya na, oy, nag-work to. Pag di nag-work, sabi mo, ChatGPT, kung hindi ka pa gumagawa, this output did not work. Or kung may ginawa ka na, napatungan na siya, i-paste mo na lang. ChatGPT, remember this content we created, tapos paste mo yan. This did not work. Please analyze why and save the insights for future content. Ganun lang. Yes, kasi same thread siya, di ba? So, nagets ba, Jomel? Kasi nga mapapatungan siya pag gawa ka ng gawa ng Yes, yes. bago, di ba? Mm. Ayun. So, sabihin mo lang sa kanya which specific content you're talking about. Okay. Okay? Ito na, mga pro hacks. And again, these are based on my experience doing this for myself in the past couple of weeks. So, very fresh. And lahat to are hindi gawa-gawa lang or guni-guni ko lang. Talaga nag-work siya for me. Dapat mga ano to, benta ko kaya itong mga 2.5, no? Per hack, ha? Huwag na nga. Charot. So, pro hacks, isa-isay natin. Know when your audience is awake. Sino na may naka-phone dito? Open nyo yung Facebook nyo. Ay, by the way, sorry, dapat pala ito yung inuna ko. Mag-switch kayo sa professional profile if hindi nyo pa siya nagagawa. Kay Facebook, ha? Professional profile. Very important kasi doon mo makikita yung insights, content, and followers mo, ano yung engagement. Personal profile. So, ang difference niya, para siyang yung personal profile mo, ginawa mong page, parang ganun. Without creating a new page. Okay? So, important yun. Hindi ko nasabi pala dapat. Yun ang ano. So, I don't know if you can see my screen. Pakita ko. Pag pumunta kayo sa profile nyo, ayan. And then, kung professional na yung ano nyo, account nyo, pag kinlik nyo to, ayan. Ay, hindi pala yan. Ito yung ano yung settings, yung profile niya. Ayan. Nakikita niyo ba? Ilan yung online ko na friends? Pa-type nga sa chat. Bilis, nangangalay ako. Ayan. So si Victor, hindi ba nakikita? Oh, ayan. Hindi ba nakikita o hinuhulaan nyo lang? Ayan, lapit na oh. Ayan. So, habang ginagawa niya to at regular intervals in the day, tingnan nyo saan or kailan pinaka-active yung or pinaka-maraming friends online. Narinig nyo na ba yung hack na yan from anyone else before? Titignan nyo ilan yung friends online. So, iba-iba kasi siya, guys. Kaya pag may nagsabi sa inyo na, oh, mag-post kayo pag tanghali, mag-post kayo pag gabi. Kasi yan yung pinaka-active. Hindi, that's not always black and white. Ito nga, bagong-bago, mainit-init pa to, guys.
Sana naman i-credit nyo sa akin to, no? Tong hack na to. Makikita nyo in different times of the day kailan pinaka-active yung audience nyo. Ako napapansin ko, nagiging active ng pag Monday. So again, wag niyong gayahin lang to basta. These are my observations sa sarili kong audience, sarili kong friends list. Huwag niyo siyang gayahin kasi it might not work for you. So napapansin ko, Monday ng umaga, malayan. Kasi why? Busy yung mga tao eh. Right? So medyo gabi pa pag Monday. Starting Wednesday, Thursday, Friday, bandang lunch, dumadami na yung online. Bakit? Tinatamad na eh. Friday na eh. Ayoko na magtrabaho. Right? Oh, yung iba naman minsan, Sabado ng gabi. Hindi lahat ha. Again, wag lang kayong kopya ng kopya. Iba, Sabado ng gabi. Bakit? Kasi probably audience niya, puro introverts, gusto lang magstay sa bahay, hindi pumaparty. However, yung isa namang content creator or isa sa inyo, ang audience niya, puro party-party. So Friday, Saturday, walang online. Kasi lahat, nasa BGC, nasa Adonis, pumaparty. Right? So, hack 1, pro hack. Number 2, so again iba-iba yan. So pag nalaman nyo na kung kailan sila most active, dun kayo mag-post. Okay, hack number 2. Yung tinatawag ko na 2-hour rule. Pag nag-post kayo, in the first 2 hours, mag-comment kayo. Komentan nyo bawat comment. So mag-react kayo sa bawat comment ng post nyo. And if you follow me, mapapansin nyo, ginagawa ko yan. Right after I post, pag may nag-comment, reply ako, I try to engage. I try to get the conversation going. So wag niyo siyang hayaan. Pag may nag-comment, komentan nyo. Try to be, so parang, tapos wag niyo papatayin yung usapan. Ay, ang ganda naman nitong pinost ni Stacy. Comment ka, salamat. What did you find na maganda sa kanya? Ganon, para mag-reply siya ulit. Or kung confrontational ka replyan mo. Bakit ka nandito? Hindi. Sabihin mo, talaga ba? Ginagawa mo ba yan? Charot ka naman. Mga ganon. So, wag na. Kung di ka naman confrontation, wag na. Pero keep the conversation going. Okay? So, si Charis, malapit nang buminggo sa akin to Masyadong masyadong ginagalingan May bibigay ko sa iyo itong presentation. Yan. Thank you, Charis. Ikaw lang nag-engage Oh, to our rule, Number 3. Eto, panalo na naman to, guys. Sabi sa inyo, mainit-init at greaseless pa. Choose the right creative. Ano ibig sabihin yan? Kung gusto nyo mag-inspire, yung post nyo is inspirational. Use images. Sample. Kunyari, weight loss. Before and after. Kailangan picture. Kita yung malaking tiyan, kita yung mas malaking tiyan. Malaking tiyan and then transformation. Inspirational. Bahay. Kabibili nyo lang ng bahay. Inspiration. Kotse. Inspiration. Travel. Kailangan may picture. Okay? Malinaw? Kapag sumakses yung post mo, inspiration, kailangan may photo. Kapag controversial yung post mo, text or screenshot ng text. And I'll show you yung isa sa recent na hindi ko alam kung viral. Hindi ko alam kung ano ang ano ba ang classification ng viral. Pero sobrang pumutok to na content ko. Kasama pa si Jake. Nadamay pa si Jake. Eto. Ayan. If you can see my screen. It's controversial. Text lang talaga. So either text lang na tulad niyan or mag-type kayo, notes, notepad, tapos screenshot nyo or picturean. Tingnan natin. 5K shares, 9.7K engagement, and I think nasa tingnan nyo ko ilan ng views. Pakitype naman yung views. Ilan yung views? So, naniniwala na kayo. Sana, no? Again,
Pag inspirational, kailangan kita. Makita, bumili kang kotse, or nag-travel ka, pinakain mo si mama sa restaurant. Mapapansin nyo yan. Now that you know the hacks, mapapansin nyo yan. Grabe engagement na to. Ay, kasi inspirational, tas may photo. Pag controversial, ano usually nakikita nyo? Mahabang text, kwento. Alam nyo, si ganito ganyan. Nakita ko sa ganito ganito, may kasama na ganito ganyan. Di ba? Last pro hack. Kailangan yung intention mo, hindi laging benta. So kung nag-post ka na inspirational, next post mo na yung benta, yung call to action. Wag yung laging mayroong register kayo ganyan. Pero since nagpo-promote tayo, what you can do is ilagay nyo sa comment section. Pero if you're doing this for your own personal brand na, for content, if wala ka namang kailangan call to action, wag ka maglagay. I-alternate mo siya. Content, content, call to action. Content, content, call to action. Well, content lahat yun, pero yung isa lang yung may call to action. Bakit? Matalino ang algorithm ni Meta, alam niya pag nagbebenta ka. Hindi lang sa link. Akala ng iba, wag mo lagyan ng link or lagyan mo ng QR. No, no, no. Yung content mismo ang binabasa niya. Is this content, bakit, ano to? Bakit niya pinost to? Kapag napansin niya na selling, tapos wala ka namang prior engagement or pangit yung mga previous post mo, patay yung engagement, guess what? Lalangawin din siya. Okay? May natutunan ba tayo ngayon, guys? Please type yes with the letter Z sa chat. And I hope matulungan kayo nito to not become viral. Hindi natin gusto maging viral, no? But become consistent in content creation. Okay, so sasuccess na daw sila Jen. And since meron pa tayong 1 minute, gusto niyo pa ba ng hack? O wag na? Okay na, busog na, no? Pwede na yun. Okay na to. Gusto pa? Di. Okay, puro kayo more, gamitin nyo, no? O, ito. If you want views like this, huwag nyo nang pansinin yung naka-earn ng $57. Barya lang naman yan sa inyo. Eh. That's not the point. The point is, you are getting seen, you are building authority, and once may i-recommend ka, recommend mo si Ads Level Up, panis agad. Putok, sabog ang affiliate program. Top affiliate ka kaagad. So last na hacks. And ito hindi to para sa lahat, kaya siya hinuli ko eh. You don't have to do this. Kung ano ka lang, cloud chaser. So, ngayon, lalo na ngayon, sobrang dami ng tao na may opinion. Ngayon, mapapansin nyo, ngayon hindi na sapat na mag-post ka ng quotable quotes. And correct me if I'm wrong. If na-experience nyo to, type yes ha. May nag-post ng magandang, or ikaw nag-post, or may nakita ka nag-post ng magandang quote. Tapos ano ang reply or ano ang comment? Bigyan ko kayo ng sample. Ang ganda ng pinost mo based on your experience, based on your whatever na experience mo sa buhay. Pero dahil medyo generic siya na quote, anong nire-reply? Title ng libro. Type yes kung na-experience mo yan. Si Joben wala pa nga, nag-yes na agad eh. Type yes kung na-experience mo yan. Nag-post ka ng magandang insight, nag-post ka ng magandang quote, ang i-reply sa'yo sa comments, title ng libro. Pansinin nyo. Yan na ang nangyayari ngayon. Kasi why? Information is very accessible na. Hindi na noon na gini-gatekeep yung mga magagandang libro tapos hindi available sa Pilipinas. So, kailangan meron kang stance. Hindi ka lang magpo-post. Again, hindi para sa lahat ng hacks na to. Pero hindi ka lang basta magpo-post, kailangan may controversial stance ka. Pero wag ka mang-away, no? Nagiging controversial siya because either you don't believe it or meron kang na-experience na mali, na hindi naman nag-umaayon. And you can find this everywhere. Kasi
merong quote eh. But of course, there are always um, exceptions. Sa lahat ng bagay, may exception. Di ba? Tama? If you dig long enough, may exception. So, yun yung pwede mong gawing controversial stance. Okay? So, super hack number 2, if you really want to go viral or talagang pumatok ka, hindi, yung content mo, hindi ikaw, huwag kang puputok. Post at least twice a day for 7 days straight. Mapapansin nyo, si Meta ngayon, si Facebook ngayon, and again, lalabas lang to kapag kayo ay naka-professional account, meron siyang tinatawag na mga challenges. Sino nakakita na nito? Inside your professional dashboard, merong weekly challenge na tinatawag. So, yan, kung hindi nyo pa siya nakikita. Nakalagay, continue your weekly challenge. Try mong i-meet yan. Bakit? Kasi usually, ang reward na bibigay sa'yo ay is iyan, yung Rising Creator label. Ano ibig sabihin yan? Kapag nakuha mo yan, ipopromote ka ni Meta sa mga tao na outside of your warm network. So, free promotion. Ito pang maganda. Kapag meron ka niyan, mapapansin mo, yan, Rising Creator. Ayan. So, every week yan, nawawala yan. Hindi yan porke na-meet mo na sa'yo na yan for life. Every week, nawawala siya. So, if you want to, to hold on to it, kailangan consistent. Pero alam nyo, isa pa niyang nagiging effect, yung mga post mo dati na patay na, ibig sabihin yung nagkaroon ng konti engagement before, pero di ba lumilipas naman yung panahon na matay na. Binubuhay niya. Yan yun. Yan yung makikita. Galing. So, kahit wala kang bagong post, yung mga ibang lumang post mo, pinopromote niya ulit, nire-resurface niya doon sa mga nag-participate, nag-engage sa'yo or mga followers mo. Okay pa ba, guys? Overtime na tayo, pero yung last 2, gusto pang malaman? O wag na, okay na to, no? Okay na to. Uwian na. Gawin na lang natin. Grabe, 10. Reels. Meta is prioritizing Reels over other content. Ito, hindi naman to masyadong tago. Pero pinaprioritize ni Meta ang Reels over other content. But, si Reels, para sa following. Ito natutunan ko to kay Coach Junji. If you want to grow your following, your followers, your follower count, Reels. Mag-Reels ka. Bakit? Kasi punta kayo sa Reels ngayon. Muna tayo, ha? So, hindi kailangan mag-Reels para mag-viral. Because I have shown you yung isang viral post ko, ano lang yun? Text. Image and text lang yun. So, hindi totoo na kailangan Reels para mag-viral. Hindi. Pero, if you want to grow your following, mag-grow yung followers mo, Reels. Bakit? Kasi tingnan nyo. Tingnan nyo yung button ng follow kung nasan. Katabing-katabi mismo nung pangalan mo. Ang dali niyang pindutin. Whereas, kung plain lang na, na content, like kunwari, ito kay Dexter, para ma-follow ko siya, pupuntahan ko pa yung profile niya. Tapos doon ako magpa-follow. Diba? So, if you want following, Reels. Pero if you want yung, hindi kailangan ng Reels for virality. Pero, so, ang gawin nyo pareho. Ako, ang ginagawa ko, alternate. Content sa feed, and then Reels. Content, Reels, content, Reels. And then last, if you really want to go viral, again, this is not for everyone. You have to trigger emotions. Again, hindi kailangan mag-away, Sabihin nyo, ikaw nga, Coach, may inaway ka kahapon. Hindi ako nang away, nag-express lang ako ng opinion. So, meron akong controversial stance. Kung para sa iba, that's pang-aaway, that's not my problem. Trigger emotions. Again, hindi kailangan mag-away, Hindi ako nang-aaway, I'm just expressing my opinion. Pero ano yung mga emotion na very strong? Anger, fear, and then love, of course. Yung mga nawalan ng pets, nawalan ng mahal sa buhay, or yung nanay niya, nilibre niya ng first na trip nila abroad.
Ba, yun yung mga nakaka-trigger. Okay? So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo about content creation. Magamit sana natin to not just for promoting Ads Level Up. And ano na nga siya, double purpose. Kasi as you are promoting Ads Level Up, gumaganda yung input nyo kay ChatGPT. At the same time, yung personal profile or yung Facebook account is gumaganda. So after ng promotion natin as an affiliate, ituloy nyo lang para sumakses. Yun lang guys, maraming salamat.